Sino po sa inyo ang mahilig maglagay ng palamuti sa kanilang mga buhok, katulad po nitong hawak ko? Tara po at panoorin niyo yung video na ito dahil ituturo ko sa inyo kung paano ito ginagawa. Nag-provide po ako dito ng 15 inches by 9 inches ang haba at lapad ng tela at pinasadahan ko po yan ng ganyan pahaba. Kung naiksiyan ka po sa Reels video ko, meron po akong long form video na ito. Pahanap na lang po sa aking account. Ayan, maraming salamat po. Pagkabaliktad ko po, ganyan na siya. Yung pinagtahian niya ay mapupunta sa bandang gitna. At kukunin ko lang yung center para maipold siya ng paganyan. Magkapatong. And then papasadahan ko yan dyan sa bandang gitna. Ayan, shoutout po sa mga patuloy na sumusubaybay at nanonood ng aking mga ina-upload na videos. Maraming salamat po sa inyong lahat at antabay lamang po sa aking mga ina-upload. Medyo busy lamang po. Ayan, pagkatapos niyan ay kumbaga ay medyo higpitan niyo yung sa gitna ng hawak para mag-shearing siya or magkaroon siya ng lupi-lupi doon. Dahil ang ginagawa ko ay pa-ribbon. Ayan, alam ko familiar kayo kung paano ginagawa yung ribbon. Tinahian ko lang siya sa pamagitan ng karayom sa kamay. Ayan, ayusin nyo na lamang po para maganda yung kinalabasan. Ayan, sa gitna kayo magtatahi. Then mag-provide naman kayo ulit ng isang tela na naman na ang sukat naman ay 15 inches by 15 inches kwadrado. Ipinold ko siya ng pa-triangle and then papasadahan ko siya sa magkabilang gilid. Pero yung bandang gitna or tulis niya, hindi ko isasara yun dahil yun yung magiging butas para pag lulusutan niya kapag binaliktad. Ayan, ilock nyo lang para hindi rin naman matastas yung bandang dulo ng tahinin nyo. Ayan, hinihiling ko po sana na i-like and share ninyo yung video na to para lahat naman po ay makapanood at matuto. At huwag nyo rin pong kalimutang tapusin yung video na ito para makita nyo po kung ano yung kalalabasan nitong ginagawa kong ribbon. Ayan, pagkabaliktad po, ganyan po itsura niya. And then, fold ko lang to ng konti do sa dulo. Ayan, ganyan ang itsura niya. Yung tulis niya nandun sa bandang dulo. And then, ilulupi-lupi ko lang siya ng pantay-pantay. Bandang gitna, ganyan yung kalalabasan niya. Yan po yung magiging buntot ng magiging ribbon na gagawin ko. Syempre, ganun pa rin po proseso. Tatahiin ko sa pamagitan ng karayom sa kamay ng bandang gitna na yan. Para ma-fix siya ng tahi. At yan yung kinalabasan niya nung tinahian ko. Ngayon, bago ko po siya tahian uli dyan sa bandang gitna, ang dugtungan niya ay yung tail at saka yung ribbon. Gagawa muna ako dito ng pinaka itatapal ko dun sa bandang gitna. Bali, mga 2 inches lang yung lapad niya. Pinold ko lang ng ganyan pahaba, pinasadahan ko. Gayahin nyo po ulit yung proseso. Binawasan ko lang ng konti yung pasada para hindi naman siya makapal. Then baliktarin. Syempre yung pinagtahian pa rin po ay nasa gitna. Kapag tinapal nyo siya dyan sa bandang gitna ng ribbon. Ganun pa rin po ay tahian nyo pa rin sa pamagitan ng karayom sa kamay para ma-fix lang po yung pagkakadikit nung buntot ng ribbon at saka yung pinaka-ribbon. Bago nyo ikabit yung ginawa ko na yan na pang tapal dyan sa gitna, pinakatali niya yan, strap. Ayan, ganyan itsura. And then, tahian nyo po yan. Medyo nabivisualize nyo na po kung ano itsura ng ribbon natin. Ayan yung madalas nating nakikita sa mga kababaihan kapag isinusuot sa buhok. Ayan, isa rin po ako sa mahilig sa ribbon. Dahil maganda naman po talaga siyang tignan sa ating mga buhok. Ayan, sana may natutunan po kayo sa video na ito. Gayahin nyo na lang po.
And then, bilan nyo po siya ng pinakaipit niya para maisuot nyo sa buhok ninyo. Ayan, then dikitan nyo lang ng glue stick sa pamagitan ng glue gun. Ayan, tapos na siya. Ayan, maraming salamat sa panonood. Papalo naman po sa mga hindi pa nakakapollow. See you on my next video.